Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post bigwas ng Agila. Mga idea, opinion ni retired Supreme Court Justice Noel Tiham. At may maganda siyang sinabi, posibilidad kung papaano makabalik ng buhay si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Hopefully, bago mag 2028. Okay. Ito, opinion lang ito ni retired Supreme Court Justice Tiham. And it's up to you to agree or not. Basahin ko To ensure the disqualification of VP Sara Duterte or her defeat in 2028, the U.S. State Department or the CIA need to bankroll the 2020 election expenses of politicians supporting the impeachment as well as the political opponents or enemies of Duterte. This will be a massive U.S. investment in election intervention in order to avoid regime change, a complete departure from the stronghold U.S. policy of disruption and destruction of existing foreign governments to effect regime change. It is a risky, humongous financial investment not guaranteed to succeed. Okay. So, ang sinasabi ni Justice Noel Tiham, binabantayan ng US itong mga political development sa ating bansa ngayon. And I believe it so. Hindi lang US, pati China, binabantayan din. Noong 2016 na presidential election, kumpiyansa ang US dahil gusto ng US tuloy-tuloy lang ang kanila. Kasi ang Noynoy Aquino administration pro-US yan. Kung anong sinasabi ng US, sinusunod. Hindi nila kalain mananalo ang isang Mayor Rodrigo Duterte. Kaya wala na sila nang gusto na diskaril ang ilang plano dahil nilabanan sila ni Tatay Digong natin. Hindi nila nahawakan ng liig si Tatay Digong. Bagkos, kumiling siya sa China, kumiling siya sa Russia. At ayaw nang mangyari ng US yung ganun. Itong 2022 election, ang sinuportan ng US si Lenny. Ang nanalo, BBM Sara. So, nung una, okay pa naman itong si BBM. Ang una niyang state visit, China. Maganda pa yung simple Kaya lang, nakakapagtaka, nung nagpunta si BBM sa US, yung first visit niya doon, wala na, biglang nagbago. Lahat na lang na sinasabi ng US, sinusunod niya na. So ngayon, malapit ng 2028, kabado ang US. Pag may regime change, kung mananalo si VP Sara, ay baka like father, like daughter, hindi na naman nila mahawakan sa leeg. Kaya, agree ako dito sa opinion ni Justice Tiham na kung gusto ng US na hindi makakabalik ang Duterte sa Malacanang, magbuhos sila. Investment. But, walang kasiguraduhan kung mananalo ba ang kandidato nila na suportan o hindi. Katulad nung nangyari kay Mar Rojas, talo. Nangyari kay Lenny, talo. Ngayon, sino ang kandidato na susuportahan nila? So, malaking problema ang US. So, ito ngayon, mayroong idea si Justice Tiham. Sabi niya, the most prudent choice and judicious decision is for the USA to seek
a detente with the presumptive winning candidate and conclude a workable, amicable compromise. After all, there are no permanent friends and no permanent enemies in the geopolitical arena. Ano yung compromise? Para pag manalo ang isang Duterte presidency, okay pa rin ang US. Hindi sila masyadong ito. Pakinggan nyo. Repatriating PRRD from The Hague may be part of the compromise package. Gagawin ng US ang kanyang makakaya para ibalik nila si PRRD dito sa Pilipinas. Wow! Kaya nga nila yung presidente ng Valenzuela. Si Maduro, ang galing. Bilib ako sa US. Whatever US wants, US gets. Parang ganun. Sa Valenzuela, sa Pilipinas, parang hindi. Hindi nila kayang hawakan ang liig ng taong bayan. Kung sino ang gusto ng taong bayan iboto sa 2028, yun ang lalabas. So, I don't know kung magkausap ba. If you are cynical that the USA can do magic, you can just ask yourself the following questions. Kung alanganin daw kayo na hindi ito magagawa ng US na pabalikin si Tatay Digong natin dito. Question number 1. Which superpower is bold enough to cause the rendition of PRRD? Yung bang pagdala kay PRRD sa hindi kaya may superpower behind that one? Hindi kaya diniktahan? Dali nyo doon. B. Which superpower is audacious enough to threaten and prosecute ICC judges? US! C. Which superpower will benefit from the continuous incarceration of PRRD in a foreign country? Akala nila, hihinang mga Duterte, pag naipakulong nila ang Tatay Digong, baliktad. Lalong lumalakas ang ating Tatay Digong, BP Sara. Doon sila nagkamali. Akala nila na dahil napakulong na nila si Tatay Digong sa US, mag-die down na rin ang suporta sa mga Duterte. They were totally wrong. Lalong lumalakas ngayon ang mga DDS. Hindi tayo papayag na basta-bastayin na lang ikulong ang ating tatay. But ako natutuwa, ano kaya kung may compromise deal? Sige. Tulungan namin na si Digong makabalik sa Pilipinas. Basta pag nanalo ka, ganito. I don't know. Natutuwa lang ako sa ganitong idea ni Justice Tiam. Sana mangyari. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ano ni ang natagaan na mo yero? Si